Tulad po ni Digong, si Bato de la Rosa na isa rin po siyang invited dyan po sa pagdinig ng House of Representatives patungkol po dito sa mga allegations ng human rights violations nung tukhang nila. Hindi rin po dadalo si Bato de la Rosa. Ginaya niya siyempre ang bossing niya na si Digong. At ang masaklap dito kay Bato, nagtuturo. Ano na naman yan? Iba yung tinuturo niya ka Coffee. Nagtuturo ito si Bato. Bakit hindi ka makapag-desisyon sa sarili mo? Ngayon, ang tinuturo ni Bato, si Escudero, si Senate President. Kesyo, yun daw ang sinabi ni Senate President na wag dumalo. Pero may nakita kong statement ni Escudero, hindi yun yung kanyang pinupunto. Teka, sige, pakinggan muna natin ka Coffee. Itong kay Bato muna. Ano itong sinasabi ni Bato de la Rosa? Bakit hindi siya dadalo sa investigasyon na yan ng House of Representatives? Una, saan ang tapang dyan? O sige, yan, nakikita nyo sa screen. Sabi ni Bato, sa akin wala akong problema. Hindi na talaga mananalo to si Bato. Dahil hindi mo alam kung naninindigan ba ito, paiba-iba ng statement, o kung anong laro ang meron ito ni Bato. Sa akin wala akong problema, siya daw. Willing siyang dumalo dyan kung ano mga investigasyon na yan. I can face them anytime. But still, wow, so may biglang kabyo ha. But still, I have to follow the guidance of the Senate President being a member of the institution. Wow! Kailangan niya raw sundin yung guidance. Guidance lang yan, oh. Guidance, in short, payo, hindi utos yan. Guidance lang yan ng Senate President being a member of the institution. Pero iba yung sinasabi ni Chis Escudero. Iba yung interpretasyon dito ni Bato de la Rosa. Sige, kailangan niya raw pong sundin ang guidance. Again, hindi yan utos sa guidance lang yan. Kung ikaw talaga gusto mong dumalo dyan sa pagdinig na yan, dahil nasisira yung pangalan mo, dadalo at dadalo ka dyan. Pero kung magdadahilan ka na lang, nagtuturo ka na lang, hindi ka talaga pupunta dyan. Because from the very beginning, ayaw mo talagang dumalo dyan. Yun na yun. Malinaw na yan. Nagtuturo na lang yan. Kasi kung gusto mo yan, gagawin mo lahat ng paraan dyan. I-convince mo sa Escudero na gusto kong dumalo sa pagdinig niya sa House of Representatives. I want to clear my name. Ganoon yun. Because at stake dito, yung reputasyon ng De La Rosa, reputasyon ng kanyang pamilya. Yun eh. Pero hindi yung magtuturo ka na dahil guidance, sinasabi ni Senator Chis Escudero, wag akong dumalo. Hindi yun ang sinasabi ni Chis Escudero. Kailangan ko sundan yung guidance niya. His answer was no. You don't have to attend. Again ha, you don't have to attend, sabi mismo ni Chis. Ibig sabihin mo, hindi mo kinakailangan umattend, pero kung gusto mong umattend, pwede kang umattend. Pagkaiba yun. Ibig sabihin, hindi ka required umattend, pero kung gusto mo, pwede kang umattend. Diba? Pagkaiba yan. Huwag nyo lang kami bulahin dyan. You don't have to attend because there are discussions in the Senate that every time a senator's name pops up in their hearing, we will break up the so-called interparliamentary courtesy. Yes, yan yung kanyang pinupunto dyan. Interparliamentary courtesy. Pero iba yung interpretasyon dito ni Bato de la Rosa. Nako. Anyari sa inyo dyan. Ang ayaw lang kasi nilang aminin na ayaw nyo naman talagang umattend dyan. Yun lang ang dahilan yun eh. Kasi ang interparliamentary courtesy ka Coffee, ibig sabihin pwede ka pa rin imbitahan pero discretion mo yan kung pupunta ka o hindi. Hindi ibig sabihin na hindi ka dapat pumunta. Di ba magkaibang bagay yan eh. Pwede kang pumunta at hindi ka naman mapipilit. Kung ayaw mo talaga, hindi ka mapipilit. Hindi ka isusumpi na tulad ng ginagawa sa ibang mga resource person. Magkaibang bagay yan. Ako, nabobola na naman tayo dito ni Bato de la Rosa. Ako, napapaikot na naman tayo dito. Sinisisi pa dito si Chis Escudero. Napakinggan ko yung statement. Nabasa ko yung statement sa pahayagan ni Chis Escudero. Yun ang tinutukoy niya sa interparliamentary courtesy. Nasa desisyon niya yan kung pupunta siya o hindi. Pero hindi siya mapipilit ng House of Representatives. Kung ayaw niya pumunta, hindi. Di ba? Hindi ka naman isusumpi na eh. Because of interparliamentary courtesy. Kumbaga, pagrespeto na lang yan dyan sa Senado. Pero hindi sinasabi na hindi ka pwedeng pumunta. Dalawa yan. Eh, total, opening pala ng kanyang statement. Sabi niya, kung siya lang daw, willing siya. Pero yun daw ang guidance ni Escudero. Again, guidance lang eh. From the word itself, guidance eh. Decision mo pa rin yan eh. Ikaw pa rin na magdi-decision yan. Payo pa lang din yan. Diba? Kung gusto mong linisin yung pangalan mo, edi pumunta ka doon.
sa HOR, linisin mo yung pangalan mo doon, hindi yung magtuturo ka na dahil utos ni Escudero. Naghahanap ka na lang ng rason. Ako, si Bato sa ginagawa niya, marami ang mawawala ng tiwala sa ginagawa niya sa totoo lang. Anyway, sige na sa Radyo Inquirer, De La Rosa di haharap sa drug war probe ayon sa payo ni Escudero. Nadamay na naman si Escudero dito. Susundin daw ni Senator De La Rosa ang payo sa kanya ni President Chis Escudero na huwag dumalo sa gagawing pagdinig sa Kamara ukol sa ikinasang kampanya kontra droga ng nakarang administrasyon ni Rodrigo Duterte. Ano mo nun? Nabibigyan ka ng opportunity na marinig ang iyong sarili. Diba? Tapos, pag hindi nabigyan ng opportunity, sasabihin, trial by publicity. Naku po, sinabi ni Senador na dating hepe ng PNP na kung siya lamang ang masusunod, ay nais niyang humarap sa House Committee on Human Rights. Ngunit, kailangan niyang sundin ang payo ni Escudero. Umamin si De La Rosa na siya ay lumapit kay Escudero para humingi ng payo sa nararapat niyang gawin sakaling imbitahan siya ng Kamara. Totoo ba? Si Escudero ba lang talaga ang hininga ng payo? O baka naman si Tatay Digong ang hiningi ng payo? Anya, pinaliwanag sa kanya ni Escudero na ang pagharap niya sa Kamara ay maituturing na pagbaliwala sa interparliamentary courtesy. No, hindi yon. Hindi yon pagbaliwala. Kasi decision mo pa rin naman yan eh. Diba? Pwede ka naman, kung ako yun si Bato, kung ako si Bato ha, kung ako yung staff ni Bato, ang reason ko dyan sa statement na ilalabas niya, sasabihin ko na lang dyan, since meron tayong interparliamentary courtesy, it is up to me, it is my discretion to attend or not, whether to attend or not that hearing. Ganun lang yon. Hindi yung magtuturo ka pa na nakausap ko si Chis Escudero, sabi niya, wag akong umattend. Hindi sinira mo pa yung tao na yan, di ba? Kung parang purpose ng hearing na yan in aid of legislation, parehas ninyo mga mambabatas yan eh, di ba? Kapantay nyo nga yan, ka-level nyo yung HOR eh. Di ba? Imalay mo, yung presence ni Bato de la Rosa dyan, mag-enlighten tuloy sa mga nag-undergo ng hearing na yan, makagawa ng sobrang importanteng batas because of the presence of De La Rosa. Ayun yun nun, di ba? Hindi sasabihin ni Chis Escudero, kung matalino ang Senate President definitely, hindi na sasabihin niya na huwag kang dumalo dyan. Ang guidance niya, it is up to you. Discretion mo yan dahil meron tayong interparliamentary courtesy. Huwag kayong magpapabola dyan sa statement na yan ni Bato. Wala pang imbitasyon kay De La Rosa para humarap sa komite. Iimbestigahan ng komite ang mga pagpatay at pang-abuso na iniuugnay sa kanya kontra droga ng administrasyong Duterte. Grabe talaga itong mga to. Oh. Ayaw lang dumalo. Oh. Naghanap pa ng dahilan eh. Naghanap pa ng matuturo talaga. Iba talaga kayo dyan. Anyari, singilan time na ka-coffee. Anyari dyan. Pinky MA, di wag na lang din pumunta ang lahat ng resource persons. Size, Pinky MA, 100% sure ball ang Pinky. Kasi kung ako, for example, no, ordinaryong tao ka, o kahit hindi naman ordinaryo, nakapag-aral ng bahagya, naiintindihan ng batas, i-invoke mo yung rights mo against self-incrimination, wag kang pumunta dyan. Diba ang problema, ma'am? Hindi ganoon eh. Pag ordinaryo ka, isusumpi na ka. Samantalang si Digong, hindi pwede dahil natin presidente. Ellen Conde, kawawang Pilipinas, pag nanalo yung mga traidor sa bayan, eh, parang ginawang laruan na lang nila ang parang bola ang ating mahal na bansa. Exactly. Jocelyn Cuarteros, wala na talaga din silang kapanipaniwala, no vote talaga kay Bato Calvo at 3DDS to all their allies. Sirang-sira si Bato sa nangyayaring ito ngayon eh. Sociopath TV nako, Bato at Digong. Ang dami niyong palusot, takot lang kayo sa multo nyo. Kapag ayaw, madaming dahilan. Kapag gusto, madaming paraan. Exactly. Siguro pag ICC na ang nagpatawag, lalo di siya sisipot. Ma'am Linda de la Vega, definitely ma'am, hindi talaga. Dahil naglabas na sa statement dyan ka-coffee. Hindi siya haharap dahil walang jurisdiction ng ICC. Yun na yun. Nako ka-coffee, ayaw nila humarap kasi alam na this. Exactly. Jackie Britos, good evening ka-coffee. Hello po sa inyo. Sabi ni Purity Kalok. Tama, correct. Nangihina na si Duterte, baka panay paninira pa ginagawa. Actually, may pananagutan din dyan yung mga maisog yung maisog team. Kasi hirap na nga si Digong, karay-karay pa rin nila dyan sa mga campaign rally nila. Very simple, prove yourself, you are not guilty, Ricky Guerrero. Yun sir, exactly, malinaw na malinaw yan, di ba? Puro kasi kayabangan, ngayon nyo ipakita kampo ng mga traidor ng bayan. Mga traidor sa bayan, exactly.
O, di ba, linisin niyo yung pangalan niyo. You have the platform, mo. Ubusin niyo yung oras na yan just sa House of Representatives sa pagdinig na yan, just to clear out, no? Linisin ninyo yung pangalan ninyo dahil nasisira ang reputasyon nyo. Iba ka magamit niya pa yan. Kung ma-justify niya yung sarili niya ng mainam, iba ka mas iboto pa siya ng tao pagdating ng 2025 senatorial elections. Di ba? Opportunity niya yan. Libre publicity yan. Lahat ng media nakatutok niya sa pagdinig niya sa HOR. Di ba? Advantage niya yan. Baka pagkampanya pa siya ng libre, di na kailangan dumalo ng maisog. Yan lang yung pagdinig na yan, all air. Lahat yan, makikita mo sa iba't ibang pahayagan niya. Opportunity niya yan para mag-shine. Pero, kung palpak siya, opportunity niya rin, o pagkakataon din niya, o mangyayari din niya, para bumagsak siya. Ganun lang yun eh. At least malaman ng taong bayan kung anong kalibre mo. Diba? Melski, maawa ka sa sarili mo, digong wag na magpagamit sa mga DDS, i-enjoy mo ang nalalabi mong ordinary senior citizen, sabi ni Melski. Exactly. Hindi rin makalabas ng ibang bansa, hindi rin makapag-ikot ng ibang bansa. Dahil naharangin sila eh. O baka anytime, ma-arrestuin sila ng ICC. Dito lang sila sa Pilipinas. See, tingnan mo, pinaliit ninyo ang mundo nyo dyan. Akala ni Bato mananalo siya ngayon sa 2025? Baka, Dexon Selgas. Si Harry Mao nakumpara na naman sa Instagram niya, sabi ni Entrepan. Hayaan mo siya dyan. Paulit-ulit naman dyan eh. Elizabeth Acosta, nag-pray rally sila para wala naman daw Diyos si Tatay Digong. Exactly, no? Ano ba naman? Di naman pwede, patawarin na lang. Dapat siya magsalita muna, sabi ni Ma'am Lori Mamawag. O siya, sige. Yung mga nasa Facebook nating ka-coffee, nakikinig din po sa atin. Shoutout po sa inyo. Needs Peralta, kay Brenda Ovalles, kay Balesteros Suset. Shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Elizabeth Acosta. And happy viewing po sa inyo. Thank you for tuning in. Yung mga nasa Facebook po, pasuyo na lang ha. Pa-like and follow sa Facebook. At kung nasa YouTube, please click lang po yung subscribe and dyan po sa baba, subscribe. At i-like na po yung video na yan para updated po kayo sa ating mga bagong uploads. Sige, kuha na ng kape, ka-coffee. At move on tayo sa ating next topic.